Okay, nandito naman po tayo sa ating channel. Kumusta po kayong lahat dyan? Ito po ay isang GD110. Hindi po ito may crank mga kagrasa. Ito ay mayroong nakasagabal sa ilalim. Ito, subukan natin itong crankin mga kagrasa, itong kanyang kickstarter. O iyan mga kagrasa, hindi siya may crank. Ito po ay ating babaklasin itong makina na ito. O yan, hindi siya may crank. Okay, ang makinang ito ay babaklasin natin para makita natin, mapula natin kung anong nangyayari sa loob ito mga kagrasa, para malaman natin. Oops, okay, ito ang kanyang makina mga kagrasa. I-overhaul natin ito mga kagrasa. Ito ang cover ng cam chain sprocket mga kagrasa. Okay, tanggalin natin itong cam chain sprocket cover. Tanggalin muna natin itong mga bolts para may pull out na din itong cam sprocket mga kagrasa. Okay, ito ang cam chain sprocket. Ang apat ito ay ito ang cylinder head stud bolts. At ito ang cylinder head, itong ating tinatanggal mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder head ng GD110. And then ito naman ang timing chain guide mga kagrasa. Okay, tatanggalin natin itong cylinder block. Ito ang cylinder block mga kagrasa. Okay, ito ang dahilan kung bakit hindi siya may crank mga kagrasa. Kasi itong piston mga kagrasa is ito, hindi na siya gumagalaw mga kagrasa. Ito naninigas na. Siguro mga kagrasa is naubusan na ng oil. O tingnan nyo mga kagrasa, kahit ganunin pa natin is hindi na siya gumagalaw. Okay, ito ang kanyang stator mga kagrasa. At i-overhaul natin ito para palitan ng bagong crankshaft kasi may extra crankshaft ito may-ari nito mga kagrasa. At sundan nyo ito mga kagrasa para malaman nyo kasi isi-share ko sa inyo ang kung paano mag-install ng kanyang transmission assembly mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang flywheel mga kagrasa. At ito naman ang kanyang timing chain. Then ito ang right side crankcase cover. Okay, ito ang kanyang wheel strainer. Then ito ang kanyang lock nut at ang washer mga kagrasa. Then ito namang medyo mahaba is ito ang spacer niya mga kagrasa. Okay, tanggalin natin itong lock nut ng clutch assembly. Okay, ito ang kanyang clutch assembly mga kagrasa. And then ito ang kanyang gear shift complete. Then itong tinatanggal ko is ito ang kanyang drum pins mga kagrasa. Okay? Itong lima, ito ang kanyang drum pins. And then ito naman ang gear shift spindle assembly mga kagrasa. Okay, sa pagtanggal ng crankcase, gumamit lang tayo ng flat screwdriver para pang panungkit mga kagrasa. Okay, ito na ang kanyang crankshaft nating papalitan ng bago mga kagrasa. Okay, yan, tumutunog ang kanyang connecting rod. Ibig sabihin may play na siya. At ito namang pin ng piston at ang connecting rod naninigas na siya mga kagrasa, hindi na magalaw. Okay, itong isang gear is ang palatandaan sa main shaft may nakapix ng gear mga kagrasa. Yan, nakapix yan. Nakapix yan. Yan, ito naman kasunod na gear. Mga kagrasa is may 5 itong studs, 1, 2, 3, 4, 5. Then may may snap ring. Yan mga kagrasa, snap ring yan mga kagrasa. Ayan, may snap ring yan. Gusto pang siyang mag-lock para hindi siya matanggal. Ang gear mga kagrasa, hindi siya matanggal, may snap ring. Lock, siyang ginagawang lock.
Then next, ito namang gear na ito mga grasa is Tiknot 1, 2, 3, 4, 5. May 5 studs. Isipin nyo lang mga grasa, 1, 2, 3, 4, 5. Yung sa kabila, 1, 2, 3, 4. Apat lang, 1, 2, 3, 4. Huwag ganun mga grasa kasi hindi yan papasok yung studs. Mali yun. Okay, dapat nakaharap yan. Okay, yan ang kanyang pagka-symbol mga grasa. Okay, next naman, ito namang gear, ito mga grasa. Then, Tiknot may 4. 1, 2, 3, 4. Okay? 4 yan. Dapat huwag kita likod. Ganun mga grasa. Okay, yan. Then, ito namang washer. Okay, yan. Okay, yan ang pagka-symbol ng main shop assembly. Gear assembly mga grasa. Okay, dito naman tayo sa susunod. Mga grasa, ito ang counter shop. Hindi ko na tinatanggal para madali lang mga grasa kasi wala namang mga washer dito. Ito isa mga grasa is ito nakapix itong gear na to. Yan mga grasa, nakapix ito mga grasa. Itong gear na to nakapix sa ating counter shop. Then ang next na gear mga grasa is ito. May 5 na studs. 1, 2, 3, 4, 5. Then mayroon siyang snap ring para hindi matanggal itong gear mga grasa. Siyang nag-lock. Then next itong gear mga grasa is isipin lang ang mga studs 1, 2, 3, 4, 5. Okay, may 5 siyang studs. Wag ganon kasi 6 ito sa kabila. Okay, yan ang kanyang posisyon. Yan. Pag binaliktad mo, hindi yan papasok. Hindi yan kumakagat. Yan, hindi yan papasok mga grasa. Okay, ganon ang kanyang arrangement. Yan. Then tapos ito namang gear na ito mga grasa. Pag baliktad rin mga grasa kasi ganon. Dapat yung may malalim na sides nyo yan. Yan o. Okay, ganun ang pagka-arrangement niya. Okay, yan. Okay, ito namang washer. Okay, first ating ilalagay is itong kanyang counter shop. Okay, yan. Yan ang kanyang position. Next ating ilalagay mga grasa is itong main shop. Okay, yan ang kanyang position mga grasa. Okay, bunutin lang pa itaas mang kunti para may pasok itong gear. Ayan, yan. Okay, take note, yung may lagayan na yung connector na yung contact nating gear position is sa ilalim yan. Ito ang kanyang katapat mga grasa. Ito ang indicator connector. Okay, yan. Ito ang shifting drum. Okay, yan. Okay, sa shifting fork naman is itong medyo mataas. Okay, Tiknot may marking na G. Itong isa nakatalikod yan. Nakaharap yan sa main shop. Itong isang itong maliit. Yan. Itong isang mataas is dito yan sa counter shop. Ito ang counter shop, ito ang main shop. Okay, dito yan sa main shop. Sa bandang ilalim ito mga kagrasa. Okay, dito lang ilalagay sa kanyang lagayan. Okay, yan. Ayan. Tapat lang sa kanyang lagayan mga grasa. Then next ito naman ang counter shop shifting fork. Nakaharap yan ha. Makita yan si babaw itong may marking na G. Okay, lagay lang sa kanyang lagayan mga grasa. Okay. Yan. Okay. Then tapos itong mataas na shop mga grasa is ilalagay lang dito sa bandang counter shop mga grasa. Okay, dyan. Kaya itong mga grasa itong medyo hindi mataas is dito na yan sa main shop. Okay. Yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay. Yan ang kanyang posisyon. Okay, ilalagay natin itong crankshaft. Yan. Okay, yan. Okay, lagyan na ng kunting gasket maker mga grasa. Huwag mo lang masyado madami kasi mababara yung oil passage. Okay, ito ang kanyang right side crankcase mga grasa. Ito ang oil pump. Ilagay natin. Okay, dito yan mga grasa ito. Yan.
Itong gear na to. Drive gear ng oil pump drive gear. Dito lang ilalagay itong oil filter. Then ito ang gear shift spindle assembly, mga kagrasa. Then ingat sa paglalagay itong maliit na stopper drum lock plate pins. And then ang kasunod itong plate pins. At ito namang lima, ito ang drum pins o yung tinatawag na shifting drum pins, mga kagrasa. And then nilalagay natin itong gear shift complete, mga kagrasa. Lagyan ng washer bago ilagay itong clutch outer housing pabalik. At ito naman ang clutch outer guide, mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay. Okay, washer bago ilalagay itong kanyang spacer, mga kagrasa. Then ito naman ang kasunod bago ang lock washer at saka itong lock nut, mga kagrasa. Okay, din pagkatapos higpitan lang ang lock nut. And then, ito naman ang clutch assembly. Nandito ang clutch lining, mga kagrasa. At huwag kalimutan ilagay ang washer bago itong ating lock nut, mga kagrasa. Okay, ito ang clutch rod lifter. At huwag kalimutan ilagay itong clip para hindi maitanggal itong rod lifter natin. Okay, right side crankcase gasket bago ilalagay itong right side crankcase cover natin, mga kagrasa. Okay, sa pag-install ng piston, tandaan, itong marking na ito ay nakaharap yan sa bandang muffler. At ito naman sa bandang intake sa carburetor. Okay, sa muffler yan nakaharap. At ito ang kanyang cylinder block. Huwag kalimutan maglagay ng gasket bago i-install itong cylinder block. And then ito naman ang kanyang timing chain, mga kagrasa. And then ito ang cam chain guide o timing chain guide, mga kagrasa. Okay, maglagay ng kunting gasket maker bago ibabalik itong cylinder head gasket para iwas leaking. Then ito naman ang cylinder head, ibabalik natin ito, mga kagrasa. Okay, ito ang hinigpitan ko. Ito ang apat na cylinder head stud bolts. Then ito na tayo sa TDC o yung pagtatap ng piston during the compression stroke of the piston, mga kagrasa. O yung tinatawag nating top dead center. Okay, ito ang flywheel, mga kagrasa. Tandaan, di ba ito ang kanyang timing T-mark sa flywheel? Okay, naka-align yan sa lagayan ng wood drop key. Itong timing T-mark at itong wood drop key at saka itong marking na ito at saka itong marking sa ating cylinder head at ito namang timing mark sa ating camshaft sprocket, ito, mga kagrasa, itong marking na ito ay dapat i-align lang sa marking ng ating cylinder head. Okay, ilalagay natin itong camshaft sprocket natin at huwag lang galawin o ikutin itong flywheel, mga kagrasa, sa paglalagay nating camshaft sprocket. Okay, yan ang kanyang posisyon. Timing T-mark sa flywheel, align yan dito sa marking at align yan sa marking ng ating cylinder head. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. I hope na mayroon kayo natutunan sa mga video kong ito, mga kagrasa. At huwag kalimutan mag-like at mag-comment, mag-subscribe para ma-shoutout rin kita sa sunod mga video ko, mga kagrasa.